Upang malaman ni Ben kung saan nagtatago si Corazon, minabuti niyang paglaruan muna ang mga plano ni Rona. Kinuha niya ang cellphone niya at mabilis na tinawagan si Rona. Wow ha! At kailan ka pa naging interesado sa nanay ko? Ang tanong ko ang sagutin mo, Rona. Saan ba kasi nagtatago ang nanay mo? Ano ka ba, Ben? Kung tinatago ko man si nanay, ikaw ang unang makakaalam kung saan ko siya tinatago, di ba? Sa tingin mo, saan nagtatago ang nanay mo? Pinipilit ni Ben na pakalmahin ang sarili para hindi niya masigawan si Rona. Wala akong ideya kung saan siya nagtatago, Ben. Pero isa lang ang sigurado ako. Alam ni David kung saan nagtatago ang matandang yon. What? Ano naman ang mapapala niya kung itatago niyang iyong ina? Don't underestimate that boy, Ben. Alam nating dalawa na maraming alam si nanay tungkol sa mga sikreto natin, di ba? Okay, fine. Ibigay mo sa akin ang address ni David at ibibigay ko kay Vladimir. Nanilisik sa galit ang mga mata ni Ben nang ibinaba niya ang kanyang telepono. Ang hina ko talaga! Maraming taon na kaming magkasama ni Rona. Bakit hindi ko man lang napansin na baliw pala siya? Ah! Sigaw niya habang hinahampas ang ulo. Idinaan niya sa pagsigaw ang lahat ng kanyang hinanakit kay Rona. Maya-maya ay tumunog ulit ang cellphone niya. Unti-unting nabawasan ang galit niya nang matanggap niya ang cellphone number ni David na ibinigay ni Rona. Kinabukasan, maagang nagbihis si Ben. Buo na ang pasya niya. Gusto niyang itama lahat ng pagkakamali niya. Pero bago niya kausapin sina Martha at Jaime, kailangan muna niyang makita si Aling Corazon. At kung totoo man ang sinabi ni Rona na alam ni David kung saan nagtatago si Corazon, kailangan niyang makausap si David. Alam ni Ben na bumalik na si David sa kumpanya ni William, kaya dumiretso siya roon. Subalit bago siya pumasok ay kinontak muna niya ang number na binigay ni Rona sa kanya. Bumuntong hininga muna siya bago tinawagan ang numero ni David. Thank you for calling RE Corporation. How can I help you? Hi, this is Ben Chua. Can I talk to your manager? Are you referring to Sir David Bautista? Yes, he is. Can I talk to him? Just a moment and I will transfer you to his line. David Bautista speaking. Good morning, David. This is Ben Chua. Can I talk to you? Ben? Who? Yes, David. It's Ben. I know you're wondering why I called you. I hope you'll accept my invitation to talk to you, kahit sandali lang. Tuwang-tuwa si Ben nang pumayag si David na makipag-usap sa kanya. Kung gaano ka-excited si Ben ay ganoon din ang pagkagulat ni David. Ano naman ang kailangan sa akin ng hayop na yun, ha? At dito pa talaga siya sa opisina ko pumunta. Ang kapal talaga ng mukha. Napatuwid ng upo si David nang makarinig siya ng malakas na katok mula sa labas ng opisina niya. Thanks for agreeing to talk with you, David. Napakunot ang noo ni David nang makita ang sinseridad sa boses ni Ben. Hindi mo mabibilog ang ulo ko, Ben. Stop acting like an innocent child. Baliw. Aniya sa sarili. I know you're wondering why I'm here, aren't you? Pwede ba, Ben, diretsuhin mo na nga ako? Ano ba talaga ang pakay mo rito? Gusto kong makausap si Aling Corazon. Diretsahang tugon ni Ben. Laking gulat ni David kung bakit alam ni Ben na kasama niya si Aling Corazon sa kanilang mansyon. Upang magkaroon ng makakasama si David sa mansyon, pinakiusapan ni William si Aling Corazon na doon muna siya tumira. Alam din ni David ang tunay na ugali ni Rona dahil sinabi sa kanya lahat ni Aling Corazon. Maliban lamang sa totoong pagkatao nito. Kasama na ang sikretong itinatago nila tungkol sa tunay na pagkatao ni Laika. Bago tumira si Aling Corazon sa mansyon, pinagbilinan siya ni William na huwag sabihin kay David ang tungkol sa pagkatao ni Lina, lalo na ang tungkol kay Dulce at Angelica. Tumawa muna si David bago nagsalita. At kailan pa ako naging interesado sa taong hinahanap mo, ha, Ben? Please, David, hindi ako nagbibiro sa'yo. Kailangan kong makausap si Aling Corazon sa lalong madaling panahon. Siya lang ang makakasagot sa lahat ng tanong ko tungkol sa ugali ng anak niya. And I don't care, Ben. Hindi ko kilala ang taong hinahanap mo at wala akong pakialam sa ugali ng anak niya kung sino man siya. Corazon Soliva. Maikling wika ni Ben. Hindi ko nga siya kilala. Bakit mo ba pinipilit, ha? Alam kong mahirap paniwalaan ang sasabihin ko, David. Si Corazon ang nanay ni Rona. Gusto kong itama ang lahat ng pagkakamali ko. Pero hindi ko alam kung saan magsisimula dahil nasa paligid ko si Rona. Anong sinasabi mo?
Nagtatakang wika ni David. Ang hina-hina ko, David. Nagpagamit ako sa babaeng yun. Pati anak ko, dinamay niya sa kahayupan niya. Si Rona ang dahilan kung bakit nagpatiwakalang babaeng mahal ko. At siya rin ang dahilan kung bakit muntik ko nang mapagsamantalahan ang sarili kong anak. Nanlaki ang mga mata ni David nang marinig ang sinabi ni Ben. Hindi niya alam kung bakit sinasabi yon ni Ben sa kanya. Handa akong pagbayaran ng lahat ng kasalanan ko. Kahit pa makulong ako ng habang buhay. Gagawin ko ang lahat para makabawi sa lahat ng taong nasaktan ko. Kaya nakikiusap ako, David. Tulungan mo ako. Umiling si David habang nakikinig sa mga sinabi ni Ben. I'm sorry, Ben, but you approached the wrong person. I can't help you because I don't know what you're talking about. If you really love your best friend, I mean, my daughter, you will help me, David. Nakayukong wika ni Ben saka tumayo. Biglang lumakas ang kabog ng dibdib ni Ben nang marinig ang sinabi ni Ben. Kaya bago pa ito nakalabas ng opisina niya, wait! Biglang saad ni David. Napalingon si Ben nang marinig niyang tinawag siya ni David. Anong sinabi mo kanina? Paano ko naging best friend ang anak mo ha, Ben? Sino ka ba talaga? Baka sa boses ni David ang panginginig dahil sa galit. Gusto niyang umiyak at isipin na hindi totoo ang kutob niya. Anak ko si Angelica, David. Anak namin ni Dulce. Hikbing wika ni Ben. What? Nauutal na sambit ni David. Yes, David. Totoo ang lahat ng narinig mo. Naririnig mo ba ang sinasabi mo, ha, Ben? Si Tatay Jaime at Nanay Martha ang mga magulang ni Angelica. Saka, sinong Dulce ang sinasabi mo, ha? Umupo ulit si Ben sa lounge chair. Si Dulce ang tunay na anak ni Namang Jaime at Aling Martha. Si Angelica ay apo lamang nila. Mahirap paniwalaan, ngunit iyon ang totoo, David. Kahit ako ay hindi makapaniwala sa nalaman ko. Para akong mababaliw dahil sa katotohanang natuklasan ko kagabi. Napaupo si David sa tabi ni Ben dahil sa kanyang mga nalaman. Ngayon lang niya napagtanto na kaya pala napakalaki ng agwat ng edad ni na Martha at Jaime sa apo nila na si Laika dahil hindi pala nila ito tunay na anak. Paano ako nakakasiguro na nagsasabi ka ng totoo, Ben? Ilang beses mo nang nasaktan ang pamilya ng matalikong kaibigan at hindi lang yun. Ikaw rin ang dahilan kung bakit nagnakaw si Rona sa kumpanya namin. Galit na sambit ni David. Oo, inaamin ko ang lahat ng yan, David. Isang pagkakamali ang ginawa kong pagsanib puwersa kay Rona. Pero wala akong alam na binibilog din pala niya ang ulo ko. Anong kinalaman ni Aling Corazon sa isyong to? Diretsyong tanong ni David. Gusto ko lang linawin sa kanya kung may sakit ba sa pag-iisip si Rona. Tapos ano? Maitutuwid ba ang lahat ng kasalanan ninyo kung mapatunayan ngang may sakit sa pag-iisip ang babaeng yon, ha, Ben? Hindi yon ang punto ko, David. Bago gumaling si Laika, ipinapangako ko, ako mismo ang magdadala ng sarili ko sa kulungan. Pero mangyayari lang yun kung mapatunayan kong may sakit sa pag-iisip si Rona. Kailangan kong dalhin si Rona sa mental hospital bago ako makulong. Alam kong iyon lang ang dahilan para maprotektahan ko ang anak ko, lalo na sina Aling Martha at Mang Jaime. Diretsuhin na kita, Ben. Paano ang bahay ni Tatay Jaime? Nakiusap si Nanay Martha na gusto na nilang bumalik sa kanilang bahay. Pagsisinungaling ni David, iyon lang ang tanging paraan na naisip ni David para malaman niya kung totoo ngang nagbago na si Ben. Hindi niya masabi ng diretsyo ang mga hindi legal na negosyo ni Ben dahil baka magtaka ito kung saan niya nakuha ang mga impormasyong iyon. Huwag kang mag-alala, David. Ibabalik ko rin sa kanila ang kanilang bahay at ang kanilang mga lupa. Anong ibig mong sabihin? Bakit hindi mo maibalik ang bahay nila? May mga sikreto ka pa bang hindi sinasabi sa akin, Ben? Pilit na pinapakalma ni David ang kanyang sarili. Alam kong mabuti kang tao, David. Kaya mas nanaisin ko pa na yun lang muna ang malaman mo. Ayokong madamay ka sa mga ginagawa ko. Look, Ben, paano kita matutulungan kung hindi mo sasabihin sa akin ang lahat ng tungkol sa pagkatao mo? I'm sorry but I can't help you. Hindi ako basta-basta nagtitiwala lalo na sa isang katulad mo. Sige na, makakaalis ka na. Pagtataboy rito ni David. Huminga ng malalim si Ben bago nagsalita. Narinig naman iyon ni David. Ginawa kong bodega ng bawal na gamot ang bahay ni Namang Jaime at Aling Martha. At iyon ang dahilan kung bakit naghihirap ngayon ang anak ko. Ano? Singhal ni David.
Hindi makapaniwala si David na aamin sa kanya si Ben tungkol sa kanyang mga maling gawain. Masaya siya dahil nagbago na talaga si Ben. Ngunit habang nakikinig siya sa mga sinasabi ni Ben tungkol sa totoong nangyari at sa naging karanasan ni Laika nang mangyari ang insidente, halos kamuhian niya ito at si Rona. Napakalaki na pala ng nagawang kasalanan ni Rona sa pamilya ni Tatay Jaime. Masyadong mabait ang mag-asawang yun para maranasan nila ang lahat ng kalupitan na ginawa ng babaeng yun. Hindi na napigilan ni David ang kanyang mga luha. Naguunahan na itong bumagsak habang iniisip niya sina Jaime at Martha. Alam kong walang kapatawaran itong mga nagawa kong kasalanan, lalo na sa anak ko. Kaya nakikiusap ako, David. Tulungan mo kong itama ang lahat ng pagkakamali ko. Hikbing wika ni Ben. Okay, fine. Pumunta ka bukas sa mansyon. Doon tayo mag-usap. Wika ni David habang nakatitig sa mga mata ni Ben. Huwag kang mag-alala, David. Hindi ako gagawa ng masama na ikapapahamak mo. Ang makausap lang si Aling Corazon ay sapat na sa akin. Napakalaking tulong na yun sa akin. Wika ni Ben at saka lumabas na ng opisina ni David. Habang nakikipag-usap si Ben kay David, ang hindi niya alam ay may nilagay pala na maliit na microphone si Rona sa kanyang blazer. Hayop ka, Ben! Mga hayop kayong lahat! Sige! Pagtulungan ninyo akong lahat! Sigaw ni Rona habang nakaupo sa kanyang sasakyan. Tingnan lang natin kung ano ang sasabihin ni Vladimir kapag nalaman niyang ilalaglag mo siya sa mga pulis. Natatawang wika niya. Agad na pinaandar ni Rona ang kanyang sasakyan at nagmamadaling pinuntahan si Vladimir sa bodega. Anong ginagawa mo rito, Rona? Pasensya na pero kailangan mo nang umalis. Wika ni Vladimir. Ha? Bakit? Yan ba ang sinabi sa iyo ng magaling mong amo, ha, Vladimir? Natatawang wika ni Rona. Tumigil ka, Rona! Kung makapagsalita ka, akala mo hindi mo boss yun, ah! Galit na sambit ni Vladimir. Bakit? Ikaw ba tinuring niyang tauhan, ha, Vladimir? Nakakalokong mga ngiti ang pinukol ni Rona kay Vladimir. Ano bang pinagsasabi mo? Nababaliw ka na nga! Singhal ni Vladimir. Kinuha ni Rona ang cellphone niya at ipinarinig niya kay Vladimir ang napag-usapan ni Ben at David. Halos lumuwa naman ang mga mata ni Vladimir sa galit nang marinig ang boses ni Ben. Hayop ka! Paano mo nagawa to, Ben? Dugo at pawis ang puhunan ko para lang maitayo ang bodega na to. Tapos sa isang iglap lang ay mawawala na parang bula, ha? Hindi ako papayag sa mga desisyon mo. Hindi. Mawawala ka muna bago ka makapagsumbong sa mga pulis. Don't worry, Vladimir. I'm on your side. Hindi ako katulad niya na basta-basta na lang nangiiwan. Wika ni Rona habang nilalaro ang labi ni Vladimir gamit ang mga daliri. Bagamat nadismaya si Rona dahil sa ginawa ni Ben, nakahanap pa rin siya ng kakampi kay Vladimir. Gagawin niyang lahat para mapabagsak si Ben. Kinabukasan ay maagang nagising si David. Hindi niya nagawang gisingin si Aling Corazon dahil siya na mismo ang naghanda ng kanilang almusal. Pagkatapos maghanda ng almusal ni David ay lumabas na rin si Aling Corazon sa kanyang silid. David! Napasigaw si Aling Corazon nang makitang puno ng pagkain ng mesa. Aling Corazon naman eh, bakit ka sumisigaw? Muntik na tuloy mahulog tong pinggan. Nakangiting wika ni David habang pinupunasan ang mga pinggan. Lumapit si Aling Corazon sa tabi ni David. Naku, bata ka! Bakit ikaw ang gumagawa niyan? Sana ginising mo ako. Wika ni Corazon sabay kamot sa kanyang ulo. Ayos lang po at saka day off ko naman po ngayon eh. Sandali lang, bakit ang dami mong hinihanda na pagkain ha? Nagtatakang wika ng matanda. Dahil may bisita po tayo ngayon, Aling Corazon. Nakangiting tugon ni David. Talaga? Girlfriend mo siguro ano? Nako, hindi ah. Wala akong girlfriend no? Nakangusong wika ni David. Tinawanan naman siya ni Aling Corazon. Natigil sila sa pag-uusap nang marinig nilang tumunog ang doorbell. Oh, nandyan na ang bisita mo, David. Doon na lang muna ako sa kwarto ko. Tawagan mo na lang ako kung may kailangan ka, okay? Ano ka ba, Aling Corazon? Isa lang po ang bisita ko at saka, hindi ko lang siya bisita. Bisita mo rin siya. Ha? Bisita ko? David naman eh. Huwag ka nga magbiro ng ganyan. Alam mo namang walang bibisita sa akin. Natatawang wika ni Aling Corazon. Good morning, David. Napahawak si Aling Corazon sa kanyang dibdib nang marinig ang isang pamilyar na boses. Ben! Bakas ang takot sa boses ni Aling Corazon nang makita niyang nakatayo sa harapan niya si Ben.
Magandang umaga, Aling Corazon. Isang malakas na sampal ang dumapo sa mukha ni Ben. Ang lakas ng loob mong pumunta rito! Hayop ka! Sigaw ni Aling Corazon. Calm down, Aling Corazon. Ako ang nag-imbita sa kanya rito. Wika ni David. Kung ano man ang pakay niya sa'yo, David, huwag kang maniwala sa kanya. Isa siyang demonyo! Subalit hindi pa rin tumigil si Aling Corazon. Paulit-ulit pa rin niyang sinasampal si Ben. Natigil lang siya nang biglang lumuhod si Ben sa kanya. Naiintindihan ko ang galit mo sa akin, Aling Corazon. Alam kong walang kapatawaran ang ginawa ko sa'yo. Hagulhol na sambit ni Ben habang nakadikit ang noo sa mga paa ni Corazon. Lumapit si David kay Aling Corazon at saka nagsalita. Alam kong wala ako sa posisyon para humingi ng tawad sa lahat ng ginawa ni Ben sa'yo. Pero nakikiusap po ko, Aling Corazon. Pwede mo ba kaming pagbigyan na makausap ka? Kahit ngayon lang po. Humihikbing wika ni David. Umiling si Aling Corazon. David, ano ba ang nangyayari sa iyo, anak? Alam ba ito ng daddy mo? Alam ba niyang nakikipagkita at lumalapit ka sa lalaking ito, ha? Sigaw ni Corazon sabay turo sa noo ni Ben. Anong nangyayari dito? Bakit nandito sa pamamahay ko ang lalaking yan, ha? Biglang napalingon sina David at Aling Corazon nang marinig nila ang galit na boses ni William. Dad! Napasigaw si Ben nang biglang hinila ni William si Ben. Hayop ka! Ang lakas ng loob mong pumunta rito! Galit na sigaw ni Will habang walang tigil na sinuntok ang mukha ni Ben. Akala ko ba matapang kang hayop ka? Sige, lumaban ka! Hamon ni William nang mapansin niyang hindi lumalaban si Ben. Tama na, Dad! Awat ni David sa kanila. What? Naririnig mo ba ang sarili mo, David, ha? Bakit mo hinayaan na makapasok ang demonyong to sa pamamahay ko, ha? Nanlilisik ang mga mata ni Will dahil sa galit. I said, calm down! Napasigaw na rin si David. I brought Ben here. Naiintindihan niyo ba ako, ha? That's what I don't understand, son. Why did you bring him here? Pagmumura ni William. Please, Will. Ako na ang nagmamakaawa sa'yo. Nandito ako para humingi ng tawad kay Aling Corazon. Pumunta ako rito ng walang masamang intensyon. Wika ni Ben habang pinupunasan ang dugo ang bibig. Ha! Kapal din ang mukha mo, no? Akala mo ba makakalimutan ko ang lahat ng ginawa mo sa akin noon, ha? Sigaw ni Aling Corazon. Ano ba talaga ang pakay mo rito, ha? Galit na sambit ni William. Gusto ko lang malaman ang tunay na katauhan ni Rona. Yun lang. Mahinahong wika ni Ben na ikinagulat naman ni William. What? Kunot noong wika ni William. Gusto kong protektahan ang anak ko sa mga kamay ni Rona. Diretsyong saad ni Ben. Ano bang pinagsasabi mong hayop ka? Bulyaw ni William. Alam kong mahirap paniwalaan tong sasabihin ko. Alam ko na ang tunay na pagkatao ni Angelica. Anak ko si Angelica. Anak namin ni Dulce. Hagulhol na saad ni Ben. Tinapik ni William ang kanyang noo at muling hinila si Ben. Kinwelyuhan niya ito at sinuntok muli sa muka. Dad! Tama na sabi eh! Pumwesto si David sa pagitan ni na Ben at William. Naniniwala ka ba sa kasinungalingan ng taong yan, ha? Ani William sabay turo kay Ben. Can you please sit down, Dad? Walang nagawa si William kundi sundin ang sinabi ni David. Nang mapansin ni Ben na unti-unting kumalma si William ay nagpatuloy siya sa pagsasalita. Laking gulat na lang ni na William at Aling Corazon nang marinig nila ang kwento ni Ben. Maging ako ay hindi makapaniwala sa aking natuklasan. Ilang taon ko nang hinahanap si Dulce. Hindi ko alam na matagal na pala siyang wala. At ang nakakalungkot pa ay matagal na rin palang alam ni Rona. Hindi ko rin alam na may lihim na galit pala sa akin sina Mang Jaime at Aling Corazon. Paanong hindi magagalit sa'yo sina Tatay Jaime at Nanay Martha ginalaw mo ang anak nila? Sigaw ni William. Hindi totoo yan, Will. Hikbing wika ni Ben habang umiiling. Walang ibang dapat sisihin dito kundi si Lina. Si Lina ang may kasalanan ng lahat. Biglang saad ni Aling Corazon. Sino si Lina, Aling Corazon? Nagtatakang saad ni David. Ang Rona na kilala nyo ay hindi ang tunay na Rona. Siya si Lina, kambal ni Rona. What? Sabay na sambit ni na David at Ben. Bago namatay si Rona, nabanggit niya sa akin ang tungkol sa lalaking mahal ni Dulce. May litrato siyang ipinakita sa akin at ikaw nga yun, Ben.
Bakit hindi mo sinabi sa akin ang tungkol dyan, Aling Corazon? Nagtatakang wika ni William. Maging si David ay naguguluhan na rin sa kanyang mga narinig. Hindi niya alam na matagal nang alam ni Will ang tunay na katauhan ng kanyang matalik na kaibigan. You mean, Dad, alam mo na rin ang tungkol kay Laika at sa totoong nanay niya? Wika ni David. Tumangulang si William. Aling Corazon, sagutin mo ang tanong ko. Ani William. Hindi ko sinabi sa'yo dahil nasasaktan ako sa tuwing naaalala ko ang paghihirap ni Rona. Will, masakit dito. Hikbi ng matanda sabay turo sa kanyang dibdib. Napatingin si Aling Corazon kay Ben. Bago mo pa nakilala si Dulce, Ben, kilala ka na niya. Lagi ka nilang nakikita noon ni Rona na tumatambay sa park. Mahilig mangolekta ng mga larawan si Rona, kaya pati ikaw ay kinuhanan din niya ng picture. Lumapit si David kay Aling Corazon at tinapik ang balikat nito, ngunit patuloy lang din sa pagsasalita ang matanda. Iyon ang dahilan kung bakit nakita ni Lina ang picture mo sa album ni Rona. Natatandaan ko pa kung paano inaway ni Lina ang kambal niya. Mula sa ibaba, narinig kong sumigaw si Lina na parang may inaagaw kay Rona. Huminga muna ng malalim si Aling Corazon bago nagsimulang magkwento. Bagamat masikip sa kanyang damdamin, pinilit pa rin niyang ikwento ang masakit na nakaraan bago namatay si Rona. Ano ba, Lina? Ibigay mo nga sa akin yan. Hindi. Kung hindi mo kayang mapasagot ang lalaking ito, pues ako ang gagawa. Napakahinhin mo. Hahayaan mo na lang bang mapunta ang lalaking ito sa kaibigan mo? Ano bang sinasabi mo, Lina? Wala akong gusto kay Ben. Si Dulce ang may gusto sa kanya. Ang bobo mo, kaya walang nagkakagusto sa'yo kasi ang hina mo. Manhid ka ba? Tingnan mo nga tong bahay natin, halos lanta na ang bubong. Kung magiging boyfriend natin ang lalaking ito, mas giginhawa ang buhay natin, Rona. Nababaliw ka na talaga, Lina. Ibalik mo sa akin yan. Baliw pala, ha? Isaksak mo sa lalamunan mo ang larawang yan, bobo. Napahawak si Aling Corazon sa kanyang dibdib bago nagpatuloy sa pagsasalita. Nagulat na lang ako nang may biglang nahulog sa hagdan. Pagtingin ko, nakita ko si Rona. Duguan ang dibdib niya habang nakahawak sa larawan mo, Ben. Binao ng matalas na bagay ni Lina ang kambal niya sa dibdib. Nay, mahal na mahal kita. Huwag mong pababayaan ang sarili mo, ha? Sa kanay. Pakitabi na lang itong larawan ni Ben. Crush po siya ng best friend ko. Pakisabi kay Dulce na mahal ko rin siya, lalo na ang mga magulang niya. Iyon ang huling habilin sa akin ni Rona. Ang sakit sa dibdib ko habang pinagmamasdan siyang lumalaban sa kamatayan. Bakit hindi mo sinumbong sa mga pulis, Aling Corazon? Nagtatakang wika ni Ben. Maraming beses ko nang sinubukan, Ben, pero lagi niya akong nahuhuli. Hanggang sa dinala niya ako sa bodega ng resort mo. Halos masuka sina Ben at David nang malaman nila ang lahat tungkol sa ginawa ni Lina sa sarili niyang pamilya. Totoo nga ang hinala ko. May sakit nga sa pag-iisip si Rona. Galit na sambit ni Ben. May kasalanan din ako. Sana hindi ko hinayaang gamitin ni Lina ang katauhan ni Rona. Sana pinigilan ko siya. Hagulhol na sambit ni Aling Corazon. Tama na po, Aling Corazon. Huwag mo nang sisihin ang sarili mo, okay? Wika ni David sabay punas sa mga luha ng matanda. David, Will, nakikiusap ako sa inyo. Doblehin ninyo ang pagbabantay kay Laika. Ipaubaya na ninyo sa akin si Rona. Wala kayong gagawin. Ayaw kong pati kayo ay madamay rito. Makabuluhang saad ni Ben. Anong ibig mong sabihin, Ben? Ano ang gagawin mo kay Lina? Wika ni Corazon. Huwag kang mag-alala, Aling Corazon. Wala akong gagawing masama kay Lina. Kailangan ko lang siyang dalhin sa mental hospital. Kung hahayaan natin siya, mas lalo lang lalala ang kondisyon niya. Ang namumuong galit sa puso ni William kay Ben ay unti-unting nawawala nang malaman niyang totoong pangyayari. Dahil alam niyang naging biktima rin si Ben sa karahasan ni Lina. Tahimik na bumalik si Ben sa resort. Pagbaba niya ng kanyang sasakyan ay nakita niya si Laika na nakatayo sa tabi ng dagat na ikinagulat naman niya. Naglalakad na si Laika? Maluhaluhang saad niya na may halong kaligayahan, kaya agad niya itong nilapitan. Natutuwa akong makita kang unti-unti nang gumagaling at Laika. Muntik na niyang masabi ang salitang anak dahil sa labis na kaligayahan. Napalingon naman si Laika sa likuran niya nang marinig ang boses ni Ben.
Ang saya sa mukha niya na kani-kanina lang ay napalitan ng lungkot. Kahit anong pagpapanggap mo, isa ka pa ring demonyo, Ben. Huwag ka nang magbait-baitan dahil hindi bagay sa'yo. Bulong ni Laika sa kanyang sarili. Ayos ka lang, Laika. Wika ni Ben nang mapansin ang pagiging tahimik ni Angelica. Tumango si Laika. Ayos lang ako, Ben. Good. Natutuwa akong makita ka rito. At saka alam mo ba na ang sariwang hangin ay makakatulong sa iyong mabilis na paggaling? Nakangiting wika ni Ben na ikinainis naman ni Laika. Siya nga pala, nasaan si Mimi? Bakit mag-isa ka lang dito? Baka sa boses ni Ben ang pag-aalala. Nasa restaurant si Mimi, nag-order ng pagkain namin. Tugon ni Laika habang ang mga mata ay nakatingin sa dalampasigan. Ganoon ba? Tamang-tama, nagugutom na rin ako. Pwede ba akong sumabay sa inyo? No, I mean, baka marami ka pang gagawin, Ben. Ang bagal ko pa namang kumain, may istorbo lang kita. Pagsisinungaling ni Laika. Don't worry, Laika, kahit kumain ka maghapon, okay lang sa akin. Nakangiting wika ni Ben. Ben? Kunot noong wika ni Laika. Paano kung bumalik ang alaala ko? Diretsyong saad ni Laika. Ngumiti si Ben bago nagsalita. Ako ang unang taong magiging masaya kung bumalik ang iyong alaala, Laika. Sinungaling, ang sabihin mo, ikaw ang unang taong pupuksa sa akin. Lihim na naikuyom ni Laika ang kanyang mga kamao habang iniisip yun. Salamat sa malasakit mo, Ben. Maikling tugon ni Laika. Tanging ngiti lang ang itinugon ni Ben kay Laika. Ngunit sa likod ng mga ngiting iyon ay may nakatagong lungkot sa kanyang damdamin. Pero para sa kanya, bumalik man ang alaala ni Laika, handa siyang harapin ang lahat ng kahihinatnan dahil sa ginawa nito sa sariling anak. So, pasok na tayo sa loob? Nakangiting wika ni Ben. Mauna ka na, hihintayin ko lang si Mimi. Kailangan ko ng katulong sa paglalakad. Kailangang magsinungaling ni Laika kay Ben. Hindi niya dapat malaman na siya ay gumaling na. Nako, yan lang bang inaalala mo? Pumwesto si Ben sa gilid ni Laika at saka ibinuka ang kanyang mga braso. Sige na, Laika. Kumapit ka sa mga braso ko para hindi ka na mahirapan sa paglalakad, okay? Mabigat man sa kalooban ni Laika, pero kailangan niyang gawin para hindi mahalata ni Ben na nagpapanggap lang siya. Habang masayang inihahatid ni Ben si Laika sa restaurant ng resort, hindi niya alam na may mga mata pala na nakasubaybay sa kanya. Hayop ka, Ben. Kung sa tingin mo ay maiisahan mo ko, nagkakamali ka. Galit na wika ni Vladimir habang tahimik na pinagmamasdan ang mga kilos ni Ben. Anong balak mo ngayon, Vladimir? Wika ni Rona na kanina pa nakatayo sa likod ni Vladimir. Nilingon ni Vladimir si Lina. Tuloy ang plano natin, Rona. Magkunwari ka munang walang alam. At kung may nalaman ka tungkol sa mga bagong plano ni Ben sa bodega, ipaalam mo kaagad sa akin. Tumango lang si Rona sa kapalihim ng ngumiti. Pagdating ni Rona sa opisina ni Ben ay agad niyang hinanap ang blazer na nilagyan niya ng mini spy camera. Pero bago niya ito mahanap, narinig niya ang pagtunog ng cellphone sa loob ng drawer ng console table. Laking gulat niya nang makita ang pangalang nakarehistro. Nay? Biglang sambit niya nang makita ang pangalang Aling Corazon. Agad niyang sinagot ang tawag ni Aling Corazon. Pwede ba tayong magkita bukas ng hapon, Ben? Ibibigay ko lang sa iyo itong mga lumang larawan ni Dulce na pinatago ni Rona sa akin. Agad ini-off ni Lina ang cellphone. Pati ba naman ikaw, Nay? Sige, magsama kayo, mga hayop! Umiiyak niyang sabi habang tumatawa. Upang hindi magtaka si Aling Corazon, nireplyan nito ni Lina. I'm sorry, Aling Corazon. Biglang naubos ang battery ng cellphone ko. I will text you the address tomorrow. Hindi na ibinalik ni Rona ang cellphone sa drawer. Palihim niya itong inilagay sa bag niya at nagmamadaling lumabas sa opisina ni Ben. Sa pag-aalala niya na maabutan siya ni Ben, hindi na siya gumamit ng hagdan papunta sa main floor ng building. She hurriedly used the elevator. Ngunit nang paglabas ni Rona sa elevator ay sakto namang paglabas ni Ben sa restaurant. Palihim na nakatayo si Ben sa isang sulok para hindi siya makita ni Rona. Napahawak siya bigla sa dibdib niya nang bigla itong kumabog ng malakas, na tila ay may kinatatakutan. Sa buong buhay ni Ben, ngayon lang siya nakaranas ng takot. Hindi dahil sa may kinatatakutan siyang tao, kundi takot siya na baka mapahamak ulit ang taong pinoprotektahan niya, at iyon ay ang nag-iisa niyang anak. Agad na kinuha ni Ben ang kanyang personal na cellphone sa loob ng kanyang bulsa.
Wala siyang maisip na ibang tatawagan kung hindi si William. Wala na akong ibang mapagkakatiwalaan, Will, maliban sa'yo. Pumunta ka rito sa resort ngayon din. Kailangan ko ang tulong mo. Bakit? Ano ba ang nangyayari, Ben? Nakita ko si Lina. Nagmamadaling umalis ng resort. Di ba nabanggit mo sa akin noon ang tungkol sa iyong asyenda sa kabilang isla na malapit sa Natividad? Makinig ka, Will. Kailangan nating ilipat doon si Laika, pati sina Aling Martha at Mang Jaime. Paano kung bumalik ang alaala ni Laika kapag nilipat natin siya sa asyenda? Handa ka na bang harapin ang katotohanan? What do you mean, Will? Besides, I'm ready to face all the consequences if her memory ever comes back. Dahil sa asyenda ko mismo tinapon ng mga tauhan mo ang katawan ni Laika, Ben. Naliligo si Laika sa sarili niyang dugo nang matagpuan siya ni na Mang Julio at Aling Corazon malapit sa kwadra. Halos mabitawan ni Ben ang kanyang cellphone habang nakikinig sa sinabi ni William. I'm sorry, anak. Tanging sabi niya habang humihikbi. Bago dumating si Will, pinuntahan muna ni Ben sina Mang Jaime at Aling Martha sa kusina. Maliban sa dalawang matanda, pinalabas muna niya ang lahat ng staff na naka-assign sa kitchen area. Anong ibig sabihin nito, Ben? Nauutal na sambit ni Nanay Martha nang makitang may markang out of order ang pinto. Mas lalo pa siyang natakot nang makitang namumula ang mga mata ni Ben. Ngunit ang hindi niya alam ay bunga lang iyon ng pag-iyak ni Ben. Napaatras ang dalawang matanda habang papalapit sa kanila si Ben. Huwag mo kaming subukang saktan, Ben! Nanginginig sa galit ang boses ni Tatay Jaime. Umiiling lang si Ben habang dahan-dahang lumuhod sa harap ng dalawang matanda. Alam kong walang kapatawaran ang lahat ng kalupitang nagawa ko sa pamilya ninyo. I don't deserve your forgiveness. Tatanggapin ko ang lahat ng parusa dahil alam kong iyon ang nararapat sa akin. Malakas na daing ni Ben. Hindi makapagsalita sina Nanay Martha at Tatay Jaime. Nagkatinginan lang silang dalawa dahil wala pa rin silang ideya sa nangyayari. Ano ba ang ginagawa mo, Ben? Nagtatakang wika ni Tatay Jaime. Mahirap pong paniwalaan pero minahal ko po ang anak ninyo. Sus Mariosep! Ano ba ang sinasabi mo, Ben? Naguguluhang wika ni Martha. Ang buong akala niya ay si Laika ang tinutukoy ni Ben. Minahal ko si Dulce, Aling Martha. Matagal ko na siyang hinahanap. Ang alam ko ay nagtatago lang siya. Pero nalaman ko na matagal na pala siyang wala. Umiiyak na sabi ni Ben. Hindi napigilan ni Jaime ang kanyang emosyon. Sinipa niya si Ben at sinuntok ito sa likod. Hayop ka! Ang kapal ng mukha mong humingi ng tawad nang dahil sa kademonyuhan mo, namatay ang kaisa-isang anak namin! Bulyaw ni Tatay Jaime. Paano mo nagawa sa amin ito, Ben? Ano ba ang ginawa namin sa'yo para gawin mo sa amin to, ha? Daing ni Nanay Martha habang hinahampas ang likod ni Ben. Kahit paulit-ulit nang sinisipa ni Jaime si Ben, hindi pa rin siya bumibitaw sa pagkakayakap sa mga binti ng dalawang matanda. Tumayo ka! Hayop ka! Labanan mo ako kung matapang ka! Sigaw ni Jaime sabay suntok sa likod ni Ben. Ngunit tanging iyak lang ang tugon ni Ben. Tama na po, Tay Jaime! Lumingon sina Martha at Jaime nang marinig nila ang boses ni William. Lumapit si William kay Ben at tinulungan itong tumayo. Alam na ni Ben ang tungkol sa tunay na pagkatao ni Laika, Tay. Ano? Ha? Tapos ano? Hihilingin mo sa amin na patawarin ng demonyong ito ng ganoon kadali? Galit na sambit ni Jaime. Pasensya ka na, Will, ha? Pasensya na kung pati ikaw ay naabala namin. Pero ito ang tatandaan mo. Kahit pa ang kaluluwa ng demonyong ito maging kapalit sa lahat ng paghihirap ng buong pamilya namin, hindi ko pa rin patatawarin ng halimaw na ito. Bulyaw ni Jaime. Lumapit si William kay Jaime at sinubukang pakalmahin. Naiintindihan kita, Tay. Munti ko na ring mapatay si Ben nang malaman kong alam na niya ang totoo tungkol sa pagkatao ni Laika. Kagaya ninyo, hindi ko rin siya napatawad. Pero nang sabihin sa akin ni Aling Corazon ang tungkol sa lahat ng totoong pangyayari, doon na naibsan ang galit ko sa kanya. Anong ibig mong sabihin, Will? At saka anong tungkol sa sinabi ni Corazon? Naguguluhang wika ni Martha. Halos hindi na marinig ang boses ni William habang nagkukwento dahil sa lakas ng iyak ni Nanay Martha. Hindi siya makapaniwala sa kalupitan na dinanas ni Rona sa kamay ng sariling kakambal. At ang mas masakit pa, ay namatay si Rona dahil sa pagtatanggol niya sa anak nilang si Dulce. Nakiusap sa akin si Ben na kung maaari ay doon muna kayo manatili sa aking hasyenda.
Anong balak mong gawin pagkatapos mong maipakulong si Lina? Diretsyong saad ni Jaime kay Ben. Ako mismo magdadala sa sarili ko sa kulungan, Mang Jaime. Lahat ng hindi legal na negosyo ko ay susuko ko sa pulisya. At itong resort, ibabalik ko po sa inyo. At lahat ng mga natira kong ari-arian ay ililipat ko kay Laika. Sa tingin mo ba mapapawi ng kayamanan mo ang mga sakit na idinulot mo sa akin, ha, Ben? Wala ni isa sa kanilang nagsalita nang marinig nila ang boses ni Laika. Kaya tumayo si William at lumapit sa nobya. Pero bago pa makapagsalita si William ay sinampal na siya ni Laika. Isa ka pa! Akala ko ba ikaw ang unang makakaintindi sa akin, ha? Pero bakit mas pinapaniwalaan mo pa ang hayop na yan? Laika, makinig ka muna, oh. Mahinahong wika ni Will. Wala kang kailangang ipaliwanag sa akin dahil narinig ko na ang lahat. Pati ang pagsisinungaling ninyo tungkol sa totoong pagkatao ko. Laika, anak, makinig ka muna sa amin. Hikbing wika ni Martha. Umiling si Laika. Bakit kayo nagsinungaling sa akin, Nay? Mas maiintindihan ko pa kung sasabihin ninyo sa akin ang tunay kong ama ay isang demonyo. Pero ang itago ang totoo kong pagkatao, iyon ang hindi ko maintindihan. Niyakap ni William si Laika nang makitang hinahampas nito ang sariling dibdib. Tama na, Han. Please. Bulong ni William. Bakit niyo ba ako paulit-ulit na sinasaktan? Napaluha na rin si Will nang marinig ang hinaing ni Laika. Tahan na. Huwag ka nang umiyak, okay? I love you. Lihim na hinalikan ni Will ang labi ni Laika at mahigpit itong niyakap. Sinadya niyang yakapin si Laika nang nakatalikod sa dalawang matanda at kay Ben para hindi nila makita na hinalikan niya si Laika. Kahinaan ni Will ang makitang umiiyak at nasasaktan si Angelica, kaya gagawin niyang lahat para lang mawala ang sakit na nararamdaman ng kanyang kasintahan. Ano kaya ang planong gawin ngayon ni Lina at Vladimir? Maniniwala na kaya si Laika kina William?